Panoorin natin ito mga idol, isang Pinoy binastos sa pagdayo sa Japan. Philippines! Pagkain lang daw ito sa undefeated na pinsan ni Inoue. Ngunit laking gulat nila, isa pala itong halimaw pagdating sa laban. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan. Mula sa simpleng katawan, walang sino man ang nag-aakalang may isang Pinoy na kayang magpatulog ng mga higante sa ibabaw ng ring. Sa bawat laban niya, may bumabagsak, may hindi na makatayo, at may ilan pang direktang isinusugod sa ospital dahil sa tindi ng kanyang mga suntok. Kaya kalaunan, nasanay na ang mga promoter na may ambulansyang nakaabang tuwing siya ilalaban. At dahil dito, kumalat ang usap-usapan sa Japan. May anting-anting daw ang Pinoy. Binubutas nila ang braso ng isang lalaki. Tapos ito, sa kamay inilalagay silang isang maliit na bato na tinatawag nilang mutya. May kakaibang kapangyarihan. May misteryong bumabalot sa kanyang mga kamao. At ang tinutukoy nila, aling ang lakas nito na parang tinamaan ng shotgun ang mga kalaban. Walang iba kundi si Ray Megrino. Ang tahimik ngunit mabagsik na mandirigma ng Mindanao. Taglay niya ang record na 24 na panalo, 21 rito ay knockout. Hindi siya maingay, hindi palabida, simple lang sa labas ng ring. Pero kapag tumunog na ang bell, parang mabangis na halimaw na pinakawalan sa gitna ng bakbakan. Madalas siyang maliitin dahil sa payat niyang pangangatawan. At sa ilang laban, binabastos pa siya sa pagtawag pa lang ng pangalan. Philippines! Pero pag makita na nila ang laban, iisa na lang ang tanong ng mga tao. Paano nakakagawa ng ganoong kalakas na suntok ang isang maliit na Pinoy? Doon nagsimulang lumakas ang bulong-bulungan. May anting-anting daw si Megrino. Matapos ang kanyang impresibong panalo sa Thailand, kung saan 2 beses niya pinabagsak ang pinakamatagal ng WBC champion na si Pongsaklek Wongjongkam, dala ang 80 wins at 46 dito ang knockouts. At inangkin ang WBC International Flyweight title. Dahil dito wala nang lumaban sa kanyang sa Thailand. Kaya lumipas ang 2 buwan, Japan naman ang pinuntirya ni Megrino. Ngunit pinaghandaan ito ng mga Hapones, kung saan itinapat nila ang undefeated at isang MMA champion. Ang pinsan ni Inoue si Kenji Kubo, maangas, maingay at puno ng kumpiyansa. Bago pa ang laban, nagbitiw pa ito ng matinding salita sa media. Napapatayin daw niya si Megrino sa ring. Naganap ang laban sa sikat na Korakuen Hall sa Japan. Bago yan, pa-like at subscribe na lang kasama ang bell. Malaking tulong yan sa aming mga content creator. Pagdating ng round 1, gigil na gigil. Gustong patunayan agad na kaya niyang durugin ang Pinoy. Pero isang malinis na counter lamang mula kay Megrino, agad bumagsak si Kubo. Ngunit hindi ito binilangan ng referee. Doon pa lang, ramdam na ni Megrino na planong dayain ang laban, kaya kailangan itong patulugin upang manalo. Round 2. Todo suporta ang Japanese crowd sa bawat suntok ng kanilang pambato. Pero si Megrino, kalma lang, tahimik. Parang naghihintay lang ng tamang pagkakataon.
pagsapit ng round 3, masyadong kampante ang kampo ni Kubo, akala nila kontrolado na nila ang laban. Mula sa mabilis na kombinasyon ni Ray Megrino, muling bumagsak si Kubo. Ngunit nakatayo pa ito at lumaban. Ilang segundo lang ang lumipas. Isang napakabilis na suntok ni Megrino ang tumama, kung saan tulog na si Kubo bago pa bumagsak sa luna. Dito nagpanik ang Japanese crowd. Mabilis na isinugod sa ospital si Kubo upang iligtas ang kanyang buhay. Technical knockout, panalo si Ray Megrino sa harap ni Naoya Inoue. Dahil sa mga brutal niyang panalo, mas lalo pang nabuo ang misteryo sa likod ng maliit ngunit mapanganib na katawan ng Pinoy. Para sa ilan, may agimat daw ang Pinoy. Ano sa tingin nyo, may anting-anting ba talaga si Megrino? Ikomento nyo ang inyong opinyon. At isama na rin ang inyong lugar para malaman natin saan na umabot ang suporta ng mga Pinoy sa ating mga boxers. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.